Okay guys, pangatlong araw ko na to dito sa condo. At okay na, gumagana na yung electric fan, malamig na dito, hindi ko na kailangan mag-aircon. Kasi 38th floor to eh. Ah, okay din talaga pag nasa condo ka na, nagsosolo ka na kasi ano eh, maano mo yung peace of mind, 'di ba? Tapos magagawa mo lahat ng mga gusto mo, pero kailangan pa rin ng pera eh. Ang maganda rin dito sa pag nagsosolo ka na, eh, ano eh, ikaw yung bahala sa pagkain mo. Magcha-challenge ka eh. Ikaw yung maglilinis, ikaw yung maghuhugas ng plato, tapos ikaw yung magtatapon ng basura. Okay siya kasi matcha-challenge ka. Talagang magagalaw mo yung katawan mo, di ba? Isa sa nasa family ka, marami kayo doon. Pero pag nagsolo ka na sa condo, ano na eh, ah, ma magagawa mo yung mga hindi mo nagagawa, no? Kahapon nga, ang dami kong nilinis dito kasi pagdating ko, paha. Kasi ano eh, inopen ng maintenance yung tubig dito kasi kaka-connect lang eh. Inopen niya ng walang tao. So, syempre, nabasa yung ilalim ng kama ko sa kanang cabinet. Pero okay lang eh, kasi alam ko naman na mangyayari yung mga ganyang bagay, no? Nilinis ko na lang tapos yun, pinapunta ko yung maintenance. Inopen niya ulit yung tubig kasi i-check namin kung talagang gumagana yung mga pipe dito, no? Tapos yung kinuha ko na rin yung number niya kasi ano eh, sinabihan niya ako na kung may ipapagawa ako, idiretso ko na lang daw sa kanya para at least mabilis yung transaction, no? Hindi ko na kailangan magbigay ng pero mas maganda pa rin daw kung meron akong advice dun sa baba, sa admin, no? Pero kung sakaling maliliit na bagay lang naman yung papagawa ko, baka sakaling diretso na sa kanya, no? Yun, kinuha ko yung number niya pero hindi ko pa siya sinechat eh. At next time ko na lang siya chat pag medyo ano na ako, medyo may pera na. Wala na akong pera guys eh, kasi ano na ako, sagad na ako ngayon. Ang dami kong pinakawalang pera dito, no? Bumili ako ng mga gamit, yung connection. Tapos ito, lumabas pa yung Meralco ko. Grabe, ang taas ng Meralco ko. Ganito pala dito sa condo, no? Ang taas ito. Oh, 40 pesos. Yun, kailangan mo rin talaga magtipid sa kuryente, no? Kasi ang ginagawa ko ngayon dito, hindi ako masyado nag-charge. Siguro sa office na lang ako mag-charge pag kailangan. Tapos, electric fan lang, hindi ako nag-aircon. Ano pa, yung ilaw, nakapatay lang. Binuksan ko na kasi, nagbablog ako eh. Pero ano, natural light din yung medyo nagpapa ano sa face ko ngayon, no? Nakatapat ako sa window. Yun. Ang ma-advise ko lang sa inyo siguro kung nandyan kayo sa bahay yun, mag-isip-isip ka na, no? Para sa future mo. Isipin mo kung paano ka makakagawa ng kakaibang desisyon sa buhay na magpapabago ng buhay mo. Syempre, kailangan mo rin yun eh. Kasi kung mag-i-stay ka sa isang lugar kung saan ka komportable, medyo hindi mo masusulit yung buhay, diba? Para kang naglalaro dyan sa buhay. Kailangan mo rin ng mag-level up, diba? Magkaroon ka ng mga challenges sa buhay na hindi mo pa na-face, pero dapat alam mo kung paano gagawin. Paplanuhin mo, aaralin mo para pag dumating na yung mga bagay na yun,
na ikaw ang pumili na gusto mong harapin to eh, di ba? Pero mga kaya ko naman. So, ah, pag-aralan mo muna mabuti hanggang sa malaman mo na kaya ko na to. Once na kaya mo na, yun, simulan mo na. Di ba? Planuhin mo na. Kung ano man yung plano mo sa buhay. Gusto mo maging doktor, piloto, o kahit kusinero, ganyan. Pag-aralan mo kung paano mo mararating yun, di ba? Ako kasi, ang iniisip ko na lang talaga, kung paano ako magkakaroon ng passive income para pagdating sa future, medyo ano na lang ako, chill-chill na lang, no? Hindi ko na kailangan mag-work ng 9 to 5 hours. Di ba? So, 9 to 5 hours ba? 9 to 5 p.m. Ayan. Kaya ano na eh, yun yung plano ko talaga na may kumikita pa din ako kahit medyo relax na lang. Nasa bahay lang, nasa condo lang, di ba? Nasa bakasyon, nasa ibang bansa. Yun yung mga gusto ko eh. Pero hindi ko pa rin talaga mararating yun hanggat di ko gagawin tong bagay na eto, na sana maging successful, no? Medyo nakikita ko naman na kayang-kaya. Wag lang talagang nagkaroon ng aberya, ng problema. Kasi iba talaga pag may problema, maapektuhan ka talaga eh. Wag sana, kahit mga 10 years na walang problema, no? Na walang malaking problema. Siguro, ang sarap nun. Ang sarap nun. Kaya talagang kumakapit din ako kay Lord eh, na gabayan ako, protektahan ako, tulungan ako sa lahat ng mga bagay na kailangan ko. Yun, kaya every Sunday talagang pinipili kong magsimba kahit ako lang mag-isa. Ito nga pala, no guys, no? Magsimba kayo kahit wala kayong kasama kasi hindi mo kailangan ng kasama kung talagang seryoso kang makipag-usap kay Lord. Seryoso kang matutunan yung salita ng Diyos. Pumunta ka sa church kahit wala kang kasama. Malay mo soon, di ba? Marami ka ng kasama. Pero sa ngayon, mag-solo ka kasi buhay mo yan eh. Pag may problema ka, ikaw lang ang tutulong sa sarili mo eh. Di ba? Sa ngayon, nandiyan yung parents mo, mga kapatid mo. Pero paano paano sa future? Kung hindi ka sanay, di ba? Paano kung wala na sila? Hindi ka sanay sa buhay na mag-isa, no? Kaya galingan mo. Mag-solo ka muna hanggang sa may mahanap kang partner. Pero huwag ka pa rin aasa sa lahat. Umasa ka sa Diyos, kasi siya lang talaga tutulong sa'yo. Ang dami nang nangyari sa buhay ko, pero may mga tumulong, pero talagang ang galing ng miracle talaga na pag talagang tinulungan ka ni Lord. Once na humingi ka ng tulong sa Kanya, kinausap mo siya, tutulungan ka niya ng hindi mo inaasahan, hindi mo ina-expect. Diba, ilang beses na ako na hospital, pero okay na ako, diba? Na-operahan ako. Buti naging successful kasi talagang nag-pray ako eh. Mag-pray ka. Kahit ikaw lang mag-isa, mag-pray ka, mag-solo ka. Kausapin mo si Lord. Kung anumang oras, hindi yung pag may kailangan ka lang sa tatawag sa Kanya. Kahit anong oras. Pag wala kang ginagawa, tawagan mo siya. Pag kahit di mo siya kailangan, tawagan mo siya.
Pag masaya ka, tawagan mo siya. Diba? Mag-pray ka lang. Kung ano mang religion mo sa buhay, mag-pray ka. Ganun lang yan eh. Ang hirap sa buhay yung yung magre-rely ka sa kapwa mo, sa family mo, sa friends mo, sa asawa mo. Dapat tulungan mo talaga yung sarili mo muna. Pag natulungan mo na yung sarili mo, isa-isa nang lalapit sa iyo yan. Tapos, magugulat ka na lang. Ikaw na yung magiging inspirasyon nila, no? Ikaw yung matatakbuhan nila. Tulungan mo sila, di ba? Kung may pangtulong ka. Yun lang naman yun eh. Yun lang siguro sa ngayon, no? Magsolo ka.